mga nagtitinda sa paligid ng Maasin River, back to normal na ulit ang negosyo. Kasama na riyan si Nanay Mernie. 2017 na magsimulang magtinda ng seashell na tinatawag na tuway si Nanay Mernie. Ibinibenta niya ito ng 10 pesos kada piraso at 100 pesos naman ang isang tumpok. Mabintang mabinta po. Parang siya na po yung naging delicacy po namin dito sa Maasin River po namin. Kasi dito rin po kinukuha yung tuway po. Sa Haima, makabinta ko ng tag 500, 5 katapok, 500. I don't know, it's interesting but quite good. It's quite chewy. Isinusulong din ng mga Siargao nun ang sustainability culture. Ito ang isa sa napakaraming dahilan kung bakit mas napamahal sa isla ang dating aktres na si Andy Eigenman. Simula ng pandemya nang piliin ni Andy na manirahan ng tuluyan dito kasama ang nabuong pamilya nila ng professional surfer na si Philmar Alipayo. Here in Siargao, it was the community that really made me feel so at home. It's a bit more westernized because of the influence of the foreigners kasi ang daming foreigners na nakatira dito. Mas hindi gaanong kalaki yung adjustment na kakailanganin kong gawin. Sa ibang bansa, mas forward na yung pag-iisip nila pagdating sa mga bagay na hindi maganda para sa kalikasan. And I've always been an advocate for the environment. I've always love nature, and I always say na it's what saved me. It was my path to meeting Philmar and having this life. Kaya nang magbukas ng sariling snack bar, isa sa mga non-negotiable ni Andy at ng co-owner niyang si Wena ay ang paggamit ng 100% biodegradable at compostable cups para sa kanilang takeout coffee. Hinihikayat din nila ang customers na magdala ng sariling tumbler o container para sa to-go orders. Yay! So since you have your own tumbler, you get a 5 peso discount. Thank you. Gumagamit din sila ng banana leaf bilang packaging sa kanilang sandwiches. Way to go, guys! It's my way of giving back na talagang maging mapangalaga sa kalikasan and seeing how Siargaonons are already a bit more educated about it. It became more exciting for me to help the rest of the Philippines, to help promote sustainability in our vlogs and in our social media. Hands-on si Andy sa kanyang first business venture dito sa Siargao. Kaya madalas, siya rin ang nag-aasikaso sa kanilang customers. I really enjoy it kasi it's just basically me being able to share what Philmar and my kids love to eat at home. So we have smoothie bowls and fresh fruit slushies. We also have good coffee, but our bestseller is called the Kanaway Latte. It's our take on Spanish latte. Katabi ng snack bar ang surf shop na minamanage naman ni Philmar. Available rito ang iba't ibang island souvenirs at surfboard rental. Siyempre, pwede rin mag-enroll dito ng surf lessons for beginners at surf guiding mula sa nag-iisang Level 3 International Surfing Association o ISA surfing instructor sa isla na co-owner ni Philmar. Matagal din natigil si Philmar sa pagsali ng surfing competitions dahil sa pandemya. Bumalik na rin ako sa pagkukom, and then at the same time, kasi may Happy Islanders Club kami, so may mga rider kami mga bata na ilalagaan namin, sinusuportahan. Sinasama ko sila at sinusuportahan namin. So, sabay na rin ang pagkukoach ko sa kanila. Yun yung pangarap kong gawin is maging isang surf coach. Gusto kong i-share kung ano na natutunan ko sa pagsasurfing. Wala na sina Andy at Philmar nang humagupit ang bagyong Odette sa isla. Philmar was in between competitions sa Borongan, Samar. Ako naman, nag-attend ng wedding ng best friend ko sa Manila with a kid. So, talagang sinabi niya, weatherman to eh. Sobrang galing no understanding niya sa weather. So, parang siya, hindi safe, delikado ang bagyo. Hindi muna tayo lilipad papunta doon. Kahit pa, hindi nila kinancel yung flight. The next day, bumagyo. Turned out to be worse than anyone expected. And we could not contact any of our family members or loved ones here. So si Papa, sumabay siya sa unang-unang plane na naka-land dito para masigurado na okay lang yung family namin and loved ones namin. Tumulong sila sa pagpapatayo ng bahay ng kanilang kamag-anak at mga kaibigang itinuring na rin nilang pamilya. Naging daan din sila para mas maraming makapag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Maraming mga nawalan ng pag-asa, I believe. Maraming mga nag-akala na
wala na, it's done for them. Pero yung maganda, yung pag-iisip ng mga taong katulad ni Papa, yung mga talagang totoong local na nandito. Yung isang rider namin, the day after the typhoon, mag-surfing na. It made me so proud of the decision I made to stay here because of the people. Yung mindset ng mga taga-isa, nagkakaisa sila, nagtutulungan, nakangiti pa rin, nagagawa pa rin tumawa. Ang dami pa rin hope and love in their hearts. Kami mga Siargao noon, kahit na nawalan kami ng bahay, kuryente, sanay na kami. So, okay lang sa amin, kontento na kami. Basta magkasama at magkakaisa, Buhay lahat. Yun ang lahat importante. malalakas eh.